Hello everyone, I am Bianalyn Biller from grade 11 UMSNICS, and today we're going to discuss about the correlation. Our learning objectives are to understand the concept of correlation and its significance, identify different types of correlation, the positive, negative, and the no correlation. Compute the correlation using Pearson's correlation coefficient, and lastly, interpret the results of a correlation analysis. So, ano nga ba ang correlation? Ang correlation is a statistical measure that describes the relationship between two variables. It helps us determine if changes in one variable are associated with changes in another. So, ang ibig sabihin ng correlation is ginagamit natin tong correlation para malaman natin kung meron bang relasyon ang isang variable sa isa pang variable. So, ang types naman ng correlation ay the positive correlation, negative correlation, and lastly, the no correlation. Positive correlation, the points form an upward trend. So, ang example nito ay the more uneducated an individual is, the greater their income potential. In negative correlation, the points form a downward trend. So, example nito ay as the temperature increases, the consumption of ice cream goes down. Sa no correlation naman, the points are scattered randomly. So example, your height and your math grades. So dito natin makikita kung ano yung graph para malaman natin kung yung isang graph ba is positive, negative, or no correlation. So, dito makikita dito sa positive correlation na yung mga dots or yung mga naging kinalabasan ng graph niya is pataas. So, pataas papuntang right. So, pag papuntang right, ibig sabihin yan, positive correlation yan. So, kapag naman yung kinalabas ng graph niya is papuntang left, ibig sabihin naman yan is negative correlation to. So, kapag naman no correlation is yan, walang direction, parang scattered, randomly nga. So, yan, wala siyang direction. Hindi natin malaman kung right ba or left. So, let's move on. So, ito naman yung Pearson's coefficient of correlation formula. Ito, dito makikita ang formula ng Pearson's coefficient. So, where the x and y are the two variables being compared, the small n is the number of data points. Summation of x and y is the sum of the product of corresponding x and y values. The summation summation x and the summation y are the sum of all x and y values respectively. And lastly, the summation of x squared and the summation of summation of y squared are the sum of squares of the x and y values. And dito naman sa table na to may kita yung kung paano natin i-interpret yung naging sagot nyo dito. So, interpretation yan, kung ang magiging sagot nyo is positive 1, ibig sabihin yan, perfect positive correlation. Kapag naman negative 1, positive negative correlation.
Kapag naman yung naging sagot nyo is positive 0.7 to 0.9, ito ay strong positive correlation. Kapag naman negative 0.7 to 0.9, ibig sabihin niya na is strong negative correlation. Kapag naman positive 0.3 to positive 0.6, ibig sabihin ay moderate positive correlation. Kapag naman negative 0.3 to positive 0.6, ito ay moderate negative correlation. At kapag naman ang naging sagot nyo ay 0, ibig sabihin niyan ay no correlation or walang relationship yung dalawang variables. So next are the steps to compute the correlation. So first step, identify muna natin yung data. Sunod, compute the summation. Third is find sample size. 4 is i-apply mo na yung formula. And 5 is calculate mo na yung component, yung numerator, sunod yung denominator, and sunod nyo yung square root na denominator. So 6 is solve for r, divide the numerator by the denominator, and lastly do the scatter point and interpret the result. So ito ang example niyan. So example, prepare the data, list down the paired values of x and y. Kapag nalaman nyo na kung ano yung x tsaka y, so gawin nyo na tong table na to para mas basic or mas madali na malaman kung paano nga ba gagawa ng table katulad nito. Para malaman yung summation, kailangan nyo gumawa ng table. Kailangan gumawa ng table like this. Yan. So, nilipat lang tong x na to at saka itong y na to dito. And kinumpute yung summation. Summation is kung ilan lahat. So, itong x pinag-plus-plus yan lahat and equal is 21. Yung y pinag-plus-plus din yan lahat. Summation niya ay 48. And ito namang x squared. X squared lang natin tong x. Ilalagay natin dito yung sagot. So, yan. Squared ng 2 is 4. 9. Ang squared ng 3 is 9. Yan. Kapag na-squared nyo na to, nailagay nyo na dito. Tapos, pinag-plus-plus nyo na to, ito na ang sagot. And also the y, ganon din. Pag na-square nyo na yung 2, 4. Na-square nyo na yung 4, 16. Pag na-square nyo na yung 7, 49. And this, ito na. So, pag pa-plus-plusin, ito ang sagot. So, ito namang x and y, ipagta-times nyo naman tong x and y na value. Hindi itong x squared kasi ang nakalagay naman dito is x and y. So, ito lang x at y. So, pag pinag-times itong dalawa, 1 times 2 equal 2. 2 times 4 equals 8. 3 times 7 equal 27. And ito, pag pinag-times, times, and ito ang naging sagot lahat. Pagpa-plus-plusin again, and ito na ang summation ng x and y. So, kapag nagawa nyo na tong table na to, pupunta naman tayo sa step ng aalamin kung ilan yung sample size. So doon, ang naging sample size natin ay 6. So, apply natin yung formula na ito. Ito ang magiging formula, kanina kong pinakita. Iyan ang formula ng Pearson's correlation, coefficient correlation. So, yan. So, kapag i-apply nyo na itong formula to,
isasubstitute nyo lang yung mga value na rin. So, yung n is 6, yung summation ng x and y is 221. Yan. Summation ng x is 21, summation ng x ng y is 48. Kapag lahat yan na i-substitute nyo na or naipalit nyo na yung value nito dito, is maaari nyo nang isolve. So, 6 times 221 is 1,266. Tapos, 21 times 48 is 1,008. So, na-compute nyo na tong numerator. Ito naman tayo sa denominator. So, 6. Unahin muna natin tong mga nasa parentheses using the PEMDAS. So, 6 times 91 and tatimes natin to. Ang magiging sagot ay ito. Then, 21 squared ng 2 squared. And magiging sagot niyan is ito, dito. Yung sagot nito ay ito. Same lang din dito. Pag times to, i-square dito. Lalagay dito yung sagot nito, dito. Sagot nito, at ito. Then, sunod niyan, pag ma-minusin na. So, pag pinag-minus tong dalawa, ito ang magiging sagot. Ito din yung magiging sagot. Ito din nasa taas. Pag minus mo to, ito yung magiging sagot. So, then, tapos na tayo dito. Ito naman. So, sunod ulit is, ita-times mo naman tong dalawang nasa parentheses na to. Ang magiging sagot ay 66,780. And kapag in-square root mo to and dinivide mo dito, ang magiging sagot niya ay 0.998. So, 7 step is do the scatter point and interpret the result. So, sa kinalabasang graph, ang kinalabasan ay pumunta ang mga dots na to sa right. So, ibig sabihin yan, positive siya. Positive correlation. At ang kaninang naging sagot ay 0.998. So, ang ibig sabihin nun ay strong positive correlation. So, kanina, pinakita doon sa interpretation na yung 0.9 ay strong positive correlation. So, kapag interpret na natin tong table na to or yung ating correlation, ito ay the correlation coefficient suggests a strong positive relationship between the x and the y. So, pinakita na strong positive correlation or strong positive relationship. So, dito, sasagutan ko tong example 1 and example 2 para mas maliwanagan pa kung paano ba talaga isolve ng mas manually ang mga ito. Tatry ko siyang isolve sa papel. So, let's start. Tatry ko tong isolve sa papel. Itong sample 1, statistic professor, State University. So, example 1, a statistic professor at State University wants to see how strong the relationship is between a student's score on a test and his or her grade point average. So, ito yung naging table. Ito yung pinapakitang given. And sa table 2 naman, compute the value of the correlation coefficient for the data obtained in the
study of the number of student in business statistic class. And ito naman, yung pinakitang table, or ito yung pinigay na given. So, try natin tong i-solve sa papel. So, let's start. So, ito na yung tanong sa table 1. Sinulat ko na sa papel. Ito na din yung given na table. And para naman ma-solve natin or para malaman natin kung ano yung summation ng x, y, x squared, y squared, tsaka x and y, ginawa natin ang table. So, nilipat ko lang tong x and y dito. And, so, in-squared ko na din tong x squared. So, naging sagot nito ay ito. 98 squared equal 9,604. And, yan. Ang mga square nito, ito. Square nito ay ito. So, try natin kung tama ba yan. Tama nga. So, 98 squared equal 9,604. So, ganun lang. 98 squared 2 equal, yan. So, kapag na-solve mo na to, na-squared mo na, lalagay mo dito, kapag pa-plus-plusin mo na to, and ito na yung sagot. Sunod, ito, ay galing dito. So, 2.1 squared 2 squared. So, 2.1 squared equal ito. So, try natin. So, 2.1 squared equal 4.41. So, tama. 2.1 squared equal to. So, pag ni-squared mo na itong lahat, nilagay mo na dito, at nilagay mo na dito, at pinag-plus-plus mo na, ito na yung magiging sagot. And also, pag pinag-times mo na din tong dalawa, 98 times 2.1 equal 205.8. So, tama. 205.8. So, kapag nagawa na natin yung table na yan, napag-plus-plus na natin to lahat, nilagay na natin yung mga summation. Diretso naman tayo sa pag-solve. So bago muna tayo mag-solve, ilagay muna natin dito yung mga given para mas basic na sa atin malaman kung ano ba yung papalit natin. So, ilan to lahat? Ito ay 8. 8 to lahat. 8 lahat itong x and y. So, 8 yung sample size. Yung summation of x ay 800. Ang summation ng x ay 832. Ang summation ng y ay 22.1. Summation ng x squared ay 86,890. Summation ng y squared equal 63.83. And summation ng x and y ay 2,000.
2,321.1. So, pag nilagay natin itong mga to, mas basic na sa atin malaman kung ano ba yung ipapalit natin dito. So ang n natin ay 8. Papalit lang natin yan dito. So, 8. Summation natin ng x and y, ito. So, palit lang natin. Tapos yung summation ng x, ito. Summation ng y. Then, itong nasa baba naman, itong denominator. Yan na natin. So, n natin ay 8 ulit. Summation of x squared, ito. 86, 90. So, minus summation of x 2, tapos squared. Tapos lagyan natin ng close. Open. So, 8 ulit yung ating n. Summation of y squared ay ito. 63.83. So, yan. Gayahin natin yung minus. Summation of y naman is 22.1. Tapos, meron siya ditong square. So, yan. Kapag isosolve na natin to, so, pag pinag-times natin to, una natin gagawin ay pagta-times to. So, pag pinag-times natin, 8 times 2,321.1 equal. So, nung napag-times natin itong dalawang to, ang lumabas ay yan. So, ilalagay natin ito dito. Tapos ito naman, sunod natin ipagta-times. So, pag-times natin yan. 832 times 2. So, yan ang naging sagot. So, yan, okay na yung numerator na pag-times na natin yung itong dalawa, itong naging sagot. Dito naman tayo sa denominator. Pagta-times naman natin ito. So, 8 times 86,890. So, yan ang naging magiging sagot ay yan. So, sulat natin to dito. So, ito na yung naging sagot nito. Sagot nito ay ito. So, minus. Ito naman, i-squared natin. So, 832 is squared. Ang sagot ay yan.
So, susulat natin to dito. So, yan. Napag-times na natin to, itong sagot. Na-square na din natin itong sagot. Ito naman. Ta-times natin. So, 8 times 63.83 equal 510.64. Tapos minus, ito naman, squared natin. 22.1 squared. Sagot ay. So, yan. Lagay natin dito. So solve na natin to. Again, pagmaminusin naman natin tong nasa taas. So, pag pinag-minus yan, so, 18,568.8 minus 18,000 So, napag-minus na natin ito. Napag-minus na yan at ang naging sagot ay 181.6. 181.6. Sunod naman is itong nasa baba. Ito. Pag-minusin natin to. So, magiging sagot ay 2,896. At pag pinag-times naman natin to, magiging sagot naman. So, pag pinag-minus naman natin ito ay magiging sagot ay 22.23. So, yan. Sunod nito ay pagtatimes ulit natin to. So, gayahin lang natin itong nasa taas. Gayahin mo natin kasi hindi pa naman siya isosolve. So, yan. Pag pinag-times to, magiging sagot nito ay 64,378.08. So, pag sinolve na natin yan, pag napag-divide na to, ito, dinivide ko na siya, 881.6 divide ito, divide square root of 64,378.08 is yan ang magiging sagot. So, i-round off na lang natin. So, 0.72 dahil ito ang naging sagot. So, arin ang sagot natin. Kung gagawa naman natin to ng scatter point, ganito ang magiging itsura niya. So, gawa natin ito muna. Na ito yung y, ito yung x. Lagay natin lahat ng value na nakalagay dito. So, nakalagay dito, ito yung x. So, dapat ang una muna ay yung pinakamababa. Pinakamababa dito papunta sa mataas, pinakamababa dito papunta sa mataas.
So, ito. So, yan. Nalagay ko na yung simula ay pinakamababa na given dito. Papunta sa pinakamataas. And ito din, pinakamababa, papunta sa pinakamataas. Ang next naman natin na gagawin ay lagyan ng mga dots para malaman natin kung negative ba siya or positive or no correlation. So, ang first nakalagay dito ay 98 ang x, tapos yung y is 2.1. So, 98, tapos yung x ay 98, tapos ang y is 2.1. So, nagtagpo sila ay dito. 105 yung x, sunod ay 2.4. So, ito 100 and yan, 103.2 ito. So, kapag yan, ayun na yung naging point niya. So, kung nakikita natin na yung mga dots niya is papuntang right. So, yan. Punta siyang right. Yan. So, ang ibig sabihin niyan ay positive correlation. So, kanina nga, pinakita ko na yung positive correlation is yan. Punta siya ng right. Negative ay dito. Yung no correlation is walang. At ang naging sagot naman natin ay 0.72. So, dito sa interpretation, pinakita na yung 0.72 positive ay strong positive correlation. So, kung gagawa natin yan ng interpretation is ganito. Ganito yung magiging interpretation niya. So, the correlation coefficient suggests a strong positive relationship between the test score and the grade point average. So, yan. Basic lang naman kapag intindihan natin kung paano ba talaga isolve yung isang problem. Dito naman tayo sa example 2. Compute the value of correlation coefficients for the data obtained in the study of the number of students in business statistics class. So, yung una nga natin ginagawa pag nalagay na natin tong table na to, nagawa na natin tong table na to, nalagay na natin yung mga summation, is ilagay naman natin yung given na panakita. So, yung n natin, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tapos yung summation of x, 55. Summation of y, 541. Summation of x squared, 529. Summation of y squared ay 42,503. Summation ng x and y ay 4,098. So, yan.
Substitute. Substitute na natin ang n ay 7, ang summation ng x and y ay 4,098 minus the summation of x 55, tapos yung summation of y yung n ay 7, summation of x squared 529, summation of x 55, tapos yung x yung squared niya 7, ang n, summation of y squared ay 42,503, summation of x, summation of y then yung squared. So ang next nito ay ito munang numerator. So times to. So magiging sagot itong 7 times 4,098 ay 28,686. So ito pag pinag-times natin 29,755. So dito naman tayo sa denominator. Pagta-times to, tapos squared to. So times natin to, sagot ay 3,703. Tapos ito naman, kapag in-squared natin, 1,225. And ito naman, squared. So yan. Sunod na ulit is minus to, minus. So yan, magiging sagot dito pag pinag-minus tong dalawa ay negative 1,069. And dito, pinag-minus to 6,700. Then, pag naman ito pinag-minus, magiging sagot ay yan. Ito. Sunod naman, pagta-times to, gayahin to. So, pag pinag-times yan, sagot ay 3,281,520.
Kapag inano natin ito sa calculator natin, magiging sagot niyan ay itong square root. Kapag inano natin to, sinob natin itong square root nito, magiging sagot nito ay 150. So, ito. Naging sagot nito ay ito. So, kapag dinivide na natin yan, ay negative 0.59. Yun yung magiging sagot. So, kung gagawa natin to ng scatter point, is ganito. Ilan to? 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagay natin yung pinakamali. Ito yung muna yung y. Ito yung y. Ito yung x. Lagay natin yung y. Unahin natin yung pinakamababa. Pinakamababa is yung 56. Sunod yung 75. Sunod yung 76. Yung 79. 80. 85. And yung 90. So, yan. Yung x naman, itong x, unahin natin yung pinakamababa is yung 3, 7, and 8. Sunod yung 9, yung 11, sunod yung 14. Dalawa yung 3 dito. Pero dapat, pag ilalagay nyo na sa dito, isa lang. So, yan. Gagawin na natin siya ng mga dots. Nakalagay dito, 7, tsaka 79. So, 7, tsaka 79. Dito sila nagtagpo. Sunod, 3, tsaka 85. 3, tsaka 85. Sunod, 14, tsaka 80. 14, tsaka 80. Sunod, 8, tsaka 75. 8, tsaka 75. Then, 11, tsaka 56. Sunod, 3, tsaka 90. And 9, tsaka 76. So, yan sa kanalabas ang ating table. Nakita natin na itong mga dots na to may direction siya papunta dito. Papunta dyan. So, papunta dyan. So, papunta nga dito is negative correlation. So, naging sagot naman dito is negative 0.59. Pag tinignan natin dito, yung negative 0.59 or 0.5, negative 0.5, dito yung papatak. Dito sa negative 0.3 to 0.6 kasi nadudun sa gitna ng dalawang to yung 0.5. So, ang interpretation dyan is moderate negative correlation. So, kung gagawin natin ito ng ating interpretation is yan. Yan ang maging interpretation. The diagram shows a
moderate negative correlation. This means that the number of absences not affect the final grades of the 7 students in business statistics class. So, 'di ba basic lang kung malalaman natin kung paano ba talaga kung ating pagtutuunan ng pansin. Sa pag-aaral nitong correlation, mas matutulungan tayo nito na malaman kung ano nga ba yung relationship ng dalawang variables, ng dalawang bagay, ng isang bagay sa isa pang bagay. Maaari itong patasin yung ating kaalaman sa ganitong klaseng sitwasyon. Maaari nitong pataasin yung ating analytical thinking sa mga ganitong bagay. As a student, magagamit natin ito sa ating pag-aaral. Yun lamang, thanks.